Philippine Coast Guard. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Manunumpa na o nanumpa na ang mga senador bilang impeachment court judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte isang araw pagkatapos ang panunumpa ng Senate President bilang presiding officer. Naantala pa po yan kanina ng privileged speech ni Senator Bato de la Rosa bago ang mosyong i-dismiss ang impeachment complaint. At mula sa Senado, nakatutukla si Mav Gonzales. Mav? Emil Pia, dahil sa pagtatalo kung itutuloy o i-dismiss ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, tuluyan na nga na-convene ngayong gabi ang impeachment court. At kani-kanina lamang ay nanumpa na ang senator judges. Pakinggan po natin ito. And entered into the records. May I now request everyone to please rise. Raise your right hand and repeat after me. I, please state your name. Solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. You may take your seats. Kagabi nauna ng manumpa si Senate President Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. At ngayong araw naman nakaschedule na manumpa na rin yung 22 pang natitirang senador na uupo bilang senator judges. Pero bago ito ay nagkairingan pa yung mga senador dahil hindi raw nasunod yung napagkasundoan na schedule kagabi. Tumayo para magbigay ng privilege speech si Senador Bato de la Rosa na kaalyado ng mga Duterte, bagay na kinontra ng Senate Minority Bloc na magitan ng Senate President at sinuspindi muna ang sesyon para mag-usap ang mga senador. Pagbalik ng sesyon, pumayag na rin ang minority bloc na pagsalitain muna si De La Rosa. Pero sa dulo ng privilege speech ni De La Rosa, ipinabasura niya ang impeachment complaint kay VP Sara. Si Senador Risa Hontiveros, hiniling na manumpa muna sila bago pag-usapan ng iba pang issue. Ilang beses sinuspindi ang sesyon ng Senado dahil nagtatalo na ang mga senador. Sa isang punto, nagkainitin pa sina Senador Joel Villanueva at Robin Padilla sa session hall. Inawat sila ni na Senador Amy Marcos at Francis Tolentino. Sa huli, tila nag-backfire ang ginawa ni De La Rosa dahil ang desisyon ng Senate President, i-convene na ngayong araw ang impeachment court sa halip na bukas. Wala nang nagawa ang Duterte bloc. Nagyakapan din kalaunan sina Villanueva, Padilla at De La Rosa. Mabilis ang nagsuot ng robe ang mga senador. Alas 6:15 ng gabi, nanumpa na ang 22 senator judges, constituted o buo na ngayon ang impeachment court. Pia, dahil bukas pa dapat i-convene ang impeachment court, ay bukas pa rin nakaschedule na magkaroon ng ceremonial na pagbabasa ng articles of impeachment yung House prosecutors, pati na rin yung paggawa nila ng kalendaryo at pag-i-issue ng summon sa bise. Pero dahil ngayong gabi nga ay na-convene na yung impeachment court, ay inaantabayan na natin kung gagawin na rin yung mga bagay na kaya nang gawin ngayong gabi. Samantala, sabi naman ni Senate President Cheese Escudero kanina, ay kahit nga ma-convene sila bilang impeachment court, ang mismong trial ay magsisimula pa rin sa 20th Congress. Pia? Maraming salamat, Mav Gonzales. Sa likod ng rehas ng Correctional Institution for Women, nakilala namin ang isang babae na halos 30 taon nang nakakulong. Sa kabila ng kanyang pagkakapiit, isa lang daw ang kailanmay hindi niya isinuko, ang pangarap na muling mayakap ang kanyang ina. Binigyang katuparan yan ng GMA Kapuso Foundation.
Sa halos 3 dekadang pagkakabilanggo, matinding pangungulila sa pamilya, lalo na sa ina, ang naging kalaban ng inmate na ikukubli natin sa pangalang Linda dahil nasa Camarines Norte ang kanyang pamilya. Iilang beses lang siyang nadalaw sa kulungan. Sa sulat niya idinaan ang kanyang pangungulila at hiling na balang araw mayakap ang ina. Wala pong araw, wala pong gabi na hindi ko po sila naisip. Lahat po ng pagsubok sa loob na kulungan, tinis ko po. Nilalakas ako lang kasi gusto po silang makita. Nakulong si Linda matapos siyang kupkupin ng sindikato. Pinapili niya ako, mabuhay ka, mamatay ka o pumatay ka. Pinili ko yung hindi ko gusto para lang mabuhay. Matapos nating itampok ang kwento ni Linda noong Marso, agad nakipag-ugnayan ang GMA Kapuso Foundation sa kanyang pamilya para ipagdiwang ang ika-50 kaarawan ni Linda. Mama! At sa wakas, matapos ang ilang taon, muling nayakap ng mahigpit ni Linda ang ina. Sa tagal ng panahon, yan ang inaasam-asam ko. Gusto ko makalabas na siya kagad. Bago man lang mabawian ako ng buhay, makasama ko pa siya. Malapit na po talaga siyang lumayas. Hinihintay na lang po yung DO po niya. Naibigay na rin ni Linda ang mga sulat para sa ina. Maraming salamat sa lahat-lahat ng tulong mo, Mama. At pinagsaluhan ang dala nating pagkain. Sobrang saya po. Kayo po yung naging daan para magkita ulit kami ng mama ko. I love you, Mama. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Bago pa makapanumpa si Senate President Cheese Escudero bilang presiding officer, pinagdebatihan muna sa plenaryo ng mga senador ang agad na pag-convene ng impeachment court kahit nakaschedule pa bukas. Nakatutok si Mav Gonzalez. Matapos ang ilang oras na debate sa mosyon ng Senate Minority Bloc, nasimulan na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. I, Francis Cheese G. Escudero. Nanumpa na kagabi si Senate President Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. So may nagsasabi nga na itong pag-take na niya ng oath today, pag-constitute tomorrow is symbolic. But nasabi nga nung ibang mga senador na it's more than symbolic, di ba? Kasi once na ma-constitute yan, tuloy-tuloy na. Bago nito, pinagdebatehan sa plenaryo ang agad na pag-convene ng impeachment court, bagay na nakaschedule bukas pa, June 11. Pero ang mga senador, meron pang mga tanong. Pwede ba tayo magkaroon ng hearing na yung respondent ay hindi pa ready with her reply? Isa pang tanong ni Senador Alan Peter Cayetano, sino ang re-resolba kung na-violate ba ng Kamara ang limit na 1 impeachment per year? Do we follow first the rules of the Senate or do we go into the impeachment court? Sino magde-decide nung allegations ng defense na na-violate ang Constitution sa 1 impeachment per year? Lawyers ko, hati din po eh. Sabi nung kalahati, hindi, dapat yung Senate kasi it's treated like any other legislative matter. Sagot ng Minority Bloc, pwede namang resolbahin ang mga issue pag convened na ang impeachment court. Pwede nating kunin at a later point in the impeachment trial. Ang unang gusto lamang i-activate ng motion ng minority leader ay sa pamamagitan nga ng motion niya to convene at this very moment. Iginiit naman ni Senador Robin Padilla na kaalyado ng mga Duterte na dapat sa Committee on Rules i-refer ang articles of impeachment. Sa dalawang nangyaring impeachment, yan po ay kay Pangulong Estrada at kay Chief Justice Corona. Lagi pong dinadala doon sa Committee ng Rules. At yan po ay inaasahan natin sa pagkakataong ito na doon uli makarating. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay na katulad din po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Yung po bang bansa natin talaga gusto na nating gutay-gutayin? Kung meron po tayong gustong baguhin, hindi po dapat siguro yan sa oras na ito, sa panahon na ito.
Si Escudero bumaba na ng rostrum para sagutin ang ilang issue ng impeachment. Oras na pinag-usapan natin ang impeachment, mahaba ang diskusyon. Hindi ito simpleng 30 minuto lang sa pag-issue ng summons dahil kailangan pahintulutan at payagan ang mahaba at malayang debate. Sinuspindi muna ang sesyon at nagkaroon ng impormal na usapan ang mga senador habang naghahapunan. Sa huli, napagkasunduan ng mga senador na i-refer sa Committee on Rules ang articles of impeachment at panumpain si Escudero bilang presiding officer. Giit ni Escudero, walang naganap na caucus at wala ring botohan gaya ng lumabas sa ilang social media post. Kahit ano mangyari, magko-convene sa pananaw ko ang impeachment court. Walang caucus. Hindi ako papayag na mag-caucus at anumang pagpapasahan dapat pagdebatihan at pagbotohan sa plenaryo sa ngalan ng transparency kaugnay sa bagay na ito. Wala namang nagbago doon. At wala ring rason para magduda sino man na hindi mangyayari yung sinabi ko. Dagdag ni Escudero, sa 20th Congress magsisimula ang impeachment trial gaya ng dati ng schedule. Nasa bagong set ng mga senador na ang desisyon kung itutuloy nila ang paglilitis sa bise. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagkatensyon pa po kanina nang igiit ni Senator Bato de la Rosa na unahin ang kanyang privilege speech bago ang panunumpa ng mga senator judge. At mula sa Senado, nakatutok live si Maki Pulido. Maki? Ang napagkasunduan ng mga senador kahapon, Pia, ay alas 4 ng hapon ngayong araw, manunumpa sila bilang mga miyembro ng impeachment court. Pero kakaumpisa pa lang nung session kanina ay may fireworks na, nagkainitan na. Gusto kasi ni Senator Bato de la Rosa na mag-privilege speech muna bago mag-oath-taking ang mga senador. Saglit na nagkasagutan dahil sabi ni Minority Floor Leader Coco Pimentel, teka lang, may napagkasunduan na kahapon. Sinuspindi ang session para mag-usap pa mga senador. Pagbalik, natuloy ang privilege speech ni Senator Bato. Yesterday that we agreed. This is a personal collective privilege. This is a privilege speech. This is a privilege speech. This is not a privilege motion. So my motion is to execute and implement what was agreed upon yesterday. At 4 o'clock in the afternoon, we take our oath. It was very clear yesterday that we agreed that before I take my oath as member of the impeachment court, I should have delivered my privilege speech. That's why I made it a precondition to my approval or to my agreement to the motions yesterday, provided let me first deliver my privilege speech. And very clear, it was agreed by the minority leader. No, Mr. President, no. It was stressed the convening of the court. That was the issue. And the agreement natin, the oath-taking is not the convening of the court. Peace on the matter. Chair now recognizes Senator Bato de la Rosa. Ang punot dulo ng privilege speech ni Senator Bato, pinababasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang ginagamit na dahilan ni Senator Bato, constitutionally impaired daw ang ipinasa sa kanilang impeachment complaint dahil hindi sumunod ang House of Representatives sa sariling internal rules. Pinuna rin niya ang House of Representatives dahil last minute daw nito ipinasa ang impeachment complaint sa Senado, kaya't nawalan na rin ng oras ang Senado na dinggin ito. Ang mga argumento ni Bato halos kapareho ng petition for prohibition and certiorari na inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Dapat ibasura ang 4th impeachment complaint na nakarating sa Senado kasi nilabag nito ang 1-year ban sa pag-file ng impeachment complaint. May naunang 3 impeachment complaint kasi na inihain sa Vice President. Si Bongo ang sumang-ayon sa motion ni Bato pero tumutol sina Senator Risa Ontiveros. Ang gusto ni Ontiveros, mag-oath-taking muna ang mga senator judges tulad ng usapan kagabi. Si Senator Joel Villanueva naman, ang sabi, ang impeachment court lang ang pwedeng magdesisyon sa gusto ni Bato. Sa ruling ni Senate President Cheese Escudero, aaksyonan lang ito ng Senado bilang isang impeachment court. Sa isang impeachment court daw ito maaaring erase ni Senator Bato. Napabilis tuloy ang pag-convene ng Senado na bukas pa dapat gagawin. I respectfully move that in view of its constitutional
infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress. The verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Peace on the matter. Chair now recognizes Senator Bato de la Rosa. You may proceed, sir. Imagine a house, Mr. President, an unfinished one. Pagkatapos na ibigay ni Senate President ang ruling na ang motion ni Senator Bato de la Rosa ay didinggin lamang ng isang impeachment court, sinuspinde saglit ng ilang minuto ang sesyon ng Senado para kunin ng mga senador ang kanilang mga robe at pagkabalik ay nag-convene na ang mga senador bilang isang impeachment court. Pia? Maraming salamat, Maki Pulido. Sa ibang balita, nahuli kamang tila karera sa kalsada ng 6 na bus sa Nueva Vizcaya, kaya pinagpapaliwanag ng LTFRB ang kanilang kumpanya. Suspendido rin ang 15 nitong bus sa loob po ng isang buwan. Nakatutok si Joseph Morong. Animoy nasa racetrack kung magkarerahan ang tinatayang 6 na mga bus ng GV Florida Transport Incorporated base sa video na naka-upload sa social media. Naka-fast forward ang viral video pero makikita pa rin kung paano mag-unahan ng mga bus. Ang ilang kinakain pa ang kabilang linya ng National Highway sa Dia de Cordon Road sa Nueva Vizcaya nang overtake pa ng isang pickup at isang kotse sa unahan. Sa investigasyon ng DOTR, LTO at LTFRB, 2 sa 6 na bus ang naplakahan. Biyaheng Sampaloc, Santa Ana, Cagayan ang isa, samantalang Baguio, Apayao naman ang isa pa. Di raw ito mapapalampas ng DOTR lalo't dati pa ito nagbabala sa mga pasaway sa kalye. Kala mo ginawa nilang sports car yung mga bus nila. Magagaman nyo ngayon na nagkakamali kayo. Kaya sinuspinde ng DOTR ang 15 bus ng Florida sa 2 ruta na ito at hindi ito pwedeng mamasada doon sa loob ng isang buwan. The risk is there. Tsaka nagkakarere. Ngayon ako nakakita, 6 na bus na nagkakarera sa kalye. Bus ha. It's either loko-loko yung mga driver na yon, high or lasing. Iniimbestigahan ng LTO kung sino-sino yung mga driver ng mga nagkakarerang bus at posibleng masuspinde ang kanilang mga lisensya. Ipapatawag na ng LTO sa June 13 ng Florida para hingin ang mga pangalan ng mga driver. Pinapadrug test na rin lahat ng mga driver ng kumpanya. Naglabas din ng show cause order ang LTFRB laban sa Florida para pagpaliwanagin sa June 25. Ang pamunuan ng Florida humingi ng paumanhin. Taliwas daw sa standards ng kanilang kumpanya ang nakita sa video at ina-address na nila ito. Tiniyak nila sa publiko na prioridad daw nila ang kaligtasan ng publiko. Hindi porket walang nasaktan, walang nadisgrasya, ganun-ganun na lang. Apology not accepted. Paano kung may namatay doon? Noong 2014, nasangkot na sa aksidente ang Florida bus kung saan 14 ang patay at lampas 30 ang sugatan nang mahulog sa bangin sa Bontoc Mountain Province ang bus nito, kasama sa namatay ang komedyanteng si Tado. Ayon sa LTFRB, nasa korte na ang usapin. Samantala, hinihikayat ng DOTR ang publiko na patuloy na i-report ang mga makukunan nilang mga pasaway sa kalye. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nakaladkad na nga matapos hablutan ng bag, nasipa pa ng suspect ang isang babaeng edad 77 na. Ang nahulikam na tagpo sa pagtutok ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Mapapansin sa kuha ng CCTV ang isang lalaking nakasunod sa isang babae sa barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, pasado alas 12 ng hapon nitong May 24. Maya-maya, nilapitan ng lalaki ang babae, sabay hablot sa dala nitong bag. Nag-agawan ang dalawa hanggang sa kinaladkad ng sospek ang biktima sa kalsada. Sinipa pa ng sospek ang babae, saka mabilis na tumakas. Sabi po niya doon sa statement po niya, may pinuntahan po siyang kaibigan sa may Sitio Pigulot, then pauwi na po sana siya. Kaya may sumusunod sa kanyang tao, then hinablot na po yung mga gamit niya. Sinubukang habulin ng ilang residente ang sospek, ngunit hindi na nila naabutan.
Nakuha sa 67 anyos na biktima ang ilang alahas at tinatayang 3,000 pesos na salapi. Nung pina-follow up po namin at na-identify na po namin yung suspect. Kung namin sa follow up po namin, parang tatago po siya within Pampanga, bandang Lubao or Porac area. Pinaghahanap na ang suspect na kinilala sa alias Rambo. Napag-alaman din na ang suspect ay isang notorious na snatcher at may kaugnayan din sa ilang kaso ng akyat bahay sa lungsod. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Nasagip sa Pasig ang isang ginang at kanyang anak matapos silang pagbantaan ng kanyang asawa na may hawak pang kutsilyo. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Armado ng kutsilyo ang lalaki habang pinagbabantaan ng kanyang misis. Mabilis na rumisponde ang pulisya at unang iniligtas ang babae. Kasunod, ang kanyang mga anak. Pagkatapos, inakyat na ng mga pulis ang suspect sa ilalim ng kama. Halika na. Halika na. Basta, pong ka na. Tapon mo na. Halika na. Halika na. Mumama ka na maayos. Wala mo kasalanan eh. Talikod mo. Sige po. Mumama ka na maayos ha. Nadakip ng pulisya ang lalaki. Ayon sa Pasig Police, wala pang 5 minuto nang makaresponde raw ang kanilang mga tauhan sa lugar dahil naitawag din agad sa 911 hotline ang emergency. Pasok ito sa 5-minute police response na ipinatutupad ni bagong PNP Chief Nicolas Torre na alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy rin ang simulation exercises para maipatupad yan tulad ng ginawa ng Eastern Police District. Pinraktis ang gagawin kung may robbery hold-up. Bravo guys, Bravo 206. The 5 minutes will now commence. Sa kunwaring senaryo, agad nag-deploy ng mga pulis, nadakip ang kunwaring suspect at na-recover ang mga kunwari nakaw na gamit. Nadakip ang suspect at ang mga gamit na kanyang nakuha na ibalik agad sa biktima. Pero tanong ni Pasig City Mayor Vico Soto na sumaksi sa simulation, paano kung mangyari ito sa masisikip at matataong lugar? Kaya natin in 5 minutes. Di ba isa? Baka si Ma'am Luan, baka may suggest ka. Yung looban talaga. Kaya nag-set up ng ganyang mga senaryo. Dapat yung mga looban para matesting natin. Ibakanting lote sa tabi ng City Jail. Una, masikip na area sa Barangay Pinagbuhatan. Pagkatapos ay sasabungan sa Barangay Santolan. Repeater base, Bravo 206. Repeater base, Bravo 206. Alarm 120. Alarm 120. Address. Tawiran Dulo, Santolan. Lahat narating ng pulis sa loob lang ng kulang 5 minuto. Ang pinaka-importante dito is yung deployment plan natin. Dapat nakalatag yung mga pulis natin para kung at any given time na merong call for police assistance, mabilis ang ating pulis. I-activate din ng City Hall ang mga security force ng mga barangay para makatubang ng pulisya. Procure ang LGU ng 19 units, 11 sa kanila. Kung may mga request pa sila sa LGU, kung kaya naman, agad-agad naman nating ibibigay po yung mga request na ito. Kung ano yung mga kailangan nila. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Hindi tinantana na iba't ibang grupo ang Senado hanggang di nila sinisimulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang mga protesta nila sa labas ng Senado, tinutukan live ni Mark Salazar. Mark? Pia, kahit na nakakonvene na yung Senado bilang impeachment court, hindi pa rin lubusan ang pagdiriwang ng mga nagrarally dito sa labas, kahit na yan ang kanilang hinihingi. Sapagkat ito daw impeachment court na ito'y walang kumpiyansa para sa kanila. Kung ang tatalakayin lang naman ito ay yung pag-dismiss, imbis na litisin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Si Sara Duterte! Maghapong nagsagawa ng kilos protesta sa labas ng Senado ang mga iba't ibang sektoral at progressive groups. Salitan lang ang kanilang pagdating simula pa kaninang alas 9 ng umaga. Ngayon marami ulit ang naipong grupo na gustong mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Sara Duterte! Litisin! Litisin!
Sa labas ng Senado, naglatag ang mga rallyista ng sa tingin nila'y matitibay na ebidensya laban sa Vice Presidente. Yung confidential fund, ipaliwanag niya po kung paano nawala, paano ginastos. Hindi po ba yun ang unang hinahanap? I think si Vice President mismo ang bigay ng ebidensya eh. Yung pag-iwas na sagutin ang paratang sa kanya, maliwanag na ebidensya na yon na meron siyang ginagawang hindi maganda. Ngayong gabi naman ay magdi-vigil sa labas ng Senado ang mga grupong Tindig Pilipinas at Akbayan. Wala pa sa convict o acquit ang kanilang hinihingi sa Senado. Simulan lang daw at huwag patagalin ang pagsisimula ng impeachment trial bilang obligasyon nila ito sa saligang batas. Sa bawat araw po na kanilang sinususpinde at hindi pinoproseso ang trial ay mga araw at bawat oras din po na kanila din pong dinedenay ang aming mga karapatan, dinedenay ang aming hustisya. Tayo ay of course nangangamba na itong pagdiribol, pagdedelay ay sa dulo hindi na nila itutuloy at hindi papayag ang taong bayan na sila ay tatakas sa kanilang constitutional duty at obligasyon sa taong bayan. Si CBCP President Virgilio Cardinal David ay nagpaalala sa Senado ng tungkulin itong duminig ng impeachment complaint at hindi ito optional. Ang pag-delay at pag-dismiss sa impeachment trial daw ay pagtraidor sa konstitusyon. Nagpapatuloy ang prayer vigil ng mga grupong narito sa labas ng Senado at habang narito sila sa kabaan ng Jokno Boulevard ay patuloy na ang pag-deploy ng seguridad sa compound ng Senado. Mga private security, PNP mula sa Pasay, maging mula sa Philippine Navy. Pia. Maraming salamat, Mark Salazar. Bagaman hindi makikialam sa Senado, paniwala ni Pangulong Bongbong Marcos, maaaring itawid ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa 20th Congress. What is the controversy? It is very clear that it will. Because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. Ipinauubaya na raw ng Pangulo sa Senado ang desisyon dahil yan ay kanilang tungkulin. Hanggang bukas na lamang ang sesyon ng Senado habang hanggang June 30 naman ang kanilang termino. Si Senate President Cheese Escudero, sinabi rin na ang pagsisimula ng impeachment trial mangyayari na sa 20th Congress. Sa 20th Congress na yan, dahil wala nang sapat na panahon ngayon, hindi namin kasalanan yan. Pinili ng House i-file yan sa mga huling araw, huling oras ng last day namin na alam nilang 2 linggo na lamang ang naiiwan. Trial will commence pag-resume na ng 20th Congress. I have not changed my position. I have not changed my statement. Good evening mga kapuso! Full of pride to be back home, ang ating queens na sina Miss Grand International CJ Opiaza at Miss World Asia Krishna Gravides. Very grateful nga raw ang dalawa sa nag-uumapaw na full Filipino support. Makichika kay Lars Santiago. Hindi napigilan ang ulan ng excitement sa homecoming parade ni Miss Grand International 2024, CJ Opiaza. My heart is screaming for joy and I'm just so blessed. I'm really, really grateful and happy that we have the first Golden Crown. Bago ganapin ang parada, nagkaroon muna ng back-to-back media conference si CJ at si Miss World Asia 2025, Krishna Gravides, na sobrang masaya rin sa pag-uwi niya ng title as Miss World Asia 2025. Full of pride and super happy to be back home. Of course, with this title, I hope that I made the whole country proud. But I was just really enjoying every moment in India and to be back home here, seeing all the support and the love of the Filipinos. Like, it just makes my heart like melt. So, kaya ngayon super happy to be here. Bilang bahagi ng kanilang reign, magiging sobrang abala sina Krishna at CJ sa pagta-travel.
Sa ngayon, punong-puno raw ng pasasalamat ang puso ng dalawang queens sa malaki at mainit na suportang ibinibigay sa kanila ng Filipino communities sa India, kung saan nanalo si Krishna, at sa Thailand, kung saan kinoronahan si CJ. Even before I stepped into India, nag-reach out na talaga sila and they were expressing their support. And when I arrived there, ang daming Filipino community. Andun sila with the big banner, tarpaulin. They were very warm. So when I arrived there, I didn't feel like I was away from home. Hindi ko talaga in-expect na maraming Pinoy na makakarating. Although I know that there's a lot of Filipinos in Thailand, but also it was so sudden. I know people have prior commitments, prior schedules, but then everybody adjusted. The people just made sure that they'll be there. They messaged me, they want to do a historic, they want to be in that very historic moment. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.